Hello mga kapeso and welcome back to my YouTube channel. So, ang topic natin today is magkano ba yung pwedeng gamiting kapital or starting capital sa pagsisimula ng isang negosyo, lalo na kung ito ay maliit lamang. So, mga kapeso, i-share ko na lang sa inyo yung naging experience ko kasi nung nakaipon ako ng 5,000 sa mga sukli-sukli ko, ganyan, sa alkansya. So, nag-amount siya ng 5,000. Then, nagkaroon din ako ng 5,000 na incentive galing sa trabaho ko. So, ngayon, kapeso, nag-total siya ng 10,000. So, ito, ginamit namin ni Mrs. Pagkasunduan namin ni Mrs. na simula ng maliit na sari-sari store. Yan. Kasi, syempre, umuupa lang kami sa isang apartment. So, sa taas kami, sa second floor, may, siyempre, yung mga, kahit kami, bumababa pa kami para lang bumili sa labas. So, hassle din kasi bababa ka pa ng hagdan. Yan, lalo pagka, siyempre, kailangan mo ng, maliligo ka na, ganyan, kailangan mo ng shampoo, tapos wala kang shampoo, bababa ka pa, di ba? Minsan nakakatamad. So, mga kapeso, yun, napagkasunduan namin, kinausap ko yung mga kapitbahay namin doon, kasi kakabukas din lang na apartment yun. So, ayun, kinausap ko sila na try namin na mag-set up ni Mrs. ng maliit na sari-sari store. Para lang, syempre, hindi sila hirap pag bibili pa. Bababa pa sila, ganyan. Syempre, may dala ka pang susi. So, pagka nakalimutan mo, yun, tatawag ka pa sa taas para lang pagbuksan ka ng susi or dun sa baba. So, ngayon mga kapeso, nagsimula kami sa 10,000 na kapital sa sisimula ng maliit na sari-sari store kasi sa loob lang naman ng apartment yon. So, ang mga inuna lang namin is siyempre yung mga basic needs ng mga tao, ng mga pangangailangan pangangailangan natin araw-araw. Yan. Tulad namin, kung ano yung mga pangangailangan namin, yun yung mga binili lang namin kasi alam namin na yun din yung pangangailangan ng mga kapitbahay namin. So, para lang mabilis mag-circulate yung kapital. So, yung mga kapeso. So, ito, advice ko na rin na pag maliit lang naman yung negosyo mo at sa bahay ka lang din naman or kung nangungupahan ka man at wala pang 30,000 and above yung kapital mo, eh hindi ka pa naman obligado na kumuha ng business permit. Siguro kung nasa main road ka at wala pang 30,000 yung 30,000 above yung starting capital mo na nagamit sa negosyo mo, siguro baka obligado kang kumuha ng barangay business permit. Kasi yan, pag nag-30 above ka na, kasama na lahat ng kung magkano yung kapital na ginamit mo sa pagtatayo ng negosyo mo, let's say kung 30,000, tapos nangungupahan ka pa, so i-add nila yon kung magkano yung upa mo, tapos yung mga gamit mo doon, let's say kung may ref ka, idadagdag pa rin nila yon. So, doon, obligado ka na kumuha ng business permit. So, kailangan dapat kumpleto yon. Sa pagkakalam ko, ang una mong kukuhanin is DTI or yung business name na kailangan mo para sa negosyo mo or trade name. Then, pangalawa is mayor's permit. Yan, yung mga kailangan mo. Siyempre, pupunta ka sa pinakamalapit na munisipyo ng nasasakupan ng negosyo mo. So, doon ka pupunta para kumuha ng permit na yon. And then, siyempre, lahat, andun na yung mga babayaran mo sa mga fees na kailangan nila. Tulad ng sa mga inspection, ganyan, sa fire safety, sa kung umuupa ka, yung mga ganon. Then, BIR, yan, kailangan mo yan. Kasi, siyempre, para sa tax, nagbabayad tayo ng buwis para legal yung negosyo natin. Hindi tayo magkaroon ng penalty pagka na-review nila or nag-ikot yung mga taga-munisipyo at nakita ka na wala ka man lang permit. Eh, ang laki-laki ng tindahan mo. Tapos may mga alak at sigarilyo ka pa, ganyan. So, kailangan obligado na kumuha ka ng business permit. Pero kung ikaw naman ay nasa 30,000 and below, yung starting capital mo, kasama na lahat ng mga, let's say kung may ref ka or ano, basta nag-total siya ng 30,000 and below, hindi ka pa ganun ka-obligado. Kasi, yung iba naman is hindi mahigpit. Pero ewan ko lang sa ibang bayan o ibang lugar,
Kasi minsan may nababasa ako sa page natin na may mahigpit talaga. Tulad yan sa Manila or sa Quezon City, yan. Marami ako naririnig na ganyan. So, ngayon mga kapeso, so yun, hindi mo kailangan na obligado kang kumuha ng business permit pagka nasa 30,000 and below lang. So, kailangan mo lang is barangay business permit. Sa barangay ka lang mag-apply ng business permit mo. So, yun, i-share ko na lang sa inyo mga kapeso yung aming munting sari-sari store ni Mrs. Ayan, libangan niya yan pagka nasa trabaho ko. So, nakakatuwa kasi nakakaipon ng pakunti-kunti kami ni Mrs. sa 10,000 na kapital na nagamit namin sa negosyo. So, ito, panoorin niyo po mga kapeso at sana makatulong rin sa inyo at ma-inspire po kayo sa maliit na sari-sari store na namin ni Mrs. na sinimulan namin galing sa ipon at sa incentive, yan, ganyan. So, yun, walang nasayang na pero So, kapeso, panoorin niyo po at sa mga napadaan lang dito sa YouTube channel ko, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. And syempre, hit the bell para laging updated sa kung ano mga pwede kong i-upload na content or topic para lagi kayong updated sa akin. So, yun mga kapeso, and kung may katanungan po kayo, just comment below and try nating sagutin kung ano yung mga katanungan nyo. Maraming salamat mga kapeso and panoorin nyo po ang aking mga ang aming maliit na sari-sari. Maraming salamat.